Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, November 16, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. 2.6. Asan namin kukunin yun? Bahay nga namin, squatter. Tapos doon makabili kami ng ganyan. Sa kabila ng nalalapit na deadline ng LTFRB, ilang jeepney driver ayaw pa rin magpa-consolidate. Kanilang pinangangambahan, mababaon raw sila sa utang. I-re-report po natin yan kay Senator Revilla at bahala na po siyang gumawa ng necessary action insofar as doon sa gumamit or nag-name drop ng kanyang pangalan. Dalawang driver ng convoy na gumamit sa pangalan ni Senator Revilla para makadaan sa bus lane, humarap na sa MMDA. US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping nagkita sa sidelines ng APEC Summit. Michelle Marquez de Filipinas! At sa ating balitang showbiz, Miss Universe Preliminary Competition, umarangkada na. Pambato ng Pinas na si Michelle D. Nagpadaig. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 1.5 buwan na lang ang binibigay ng LTFRB sa mga tradisyonal na jeep para sumali o bumuo ng Transport Co-op bilang bahagi yan ng PUV Modernization Program. Pero ang ilang mga driver nagmamatigas, ayaw bumili ng modernong sasakyan. Katwiran nila, saan nga naman sila kukuha ng mahigit 2 milyong pisong puhunan gayong wala nga silang sariling tahanan. Ang balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Mahal kasi po yun. Puputi na lang po ang buhok namin, hindi kami makabayad sa sobrang mahal. Namumroblema ngayon ng ilang traditional jeepney driver tulad ni Tatay Gabriel. 45 days na lang kasi mapapaso na sa December 31 ang pinalawig na ultimatum ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board para makapag-consolidate sa isang kooperatiba ang mga tsuper at operator ng traditional jeepney. Bahagi ito ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan na target palitan ng mas bago at environment-friendly na mga sasakyan ang kakarag-karag ng mga traditional na jeepney. Yun nga lang, mahigit 2 milyong piso ang presyo ng mga modernong jeep. 2.6. Asan namin kukunin yun? Bahay nga namin, squatter. Tapos doon makabili kami ng ganyan. Paglilinaw ng LTFRB, ang kooperatibang bubuuin naman ang kukuha at magbabayad ng utang sa bangko, pantustos rito. Hindi po si operator, individual operator or yung driver po ang magbabayad ng amortization. Remember, bakit po nire-require yung consolidation? Kasi ang magbabayad na po yan, yung transport service entity. Dagdag pa ng ahensya, hindi naman agad-agad na pipiliting lumipat sa modern jeep ang mga traditional jeep operators sa pagsapit ng January 1. Papayagan pa rin silang pumasada sa ilang kondisyon. Kung yan po ay roadworthy at hindi po posibleng pagmula ng aksidente, patutuloyin po namin yan. Basta po kung sumama sila sa consolidation. Pero ang transport group na Piston, duda kung para talaga sa pagsasaayos ng public transport ang consolidation. Giit nila, paraan ito para maibigay ang paghahanap buhay sa transportasyon sa malalaking negosyante at korporasyon. Kaya naman tulad ng transport strike ng grupong Manibela kamakailan, simula Lunes ay magsasagawa ang Piston ng kanilang bersyon ng 3 araw na tigil pasada. Bagay na pinaghahandaan na ng pamahalaan. So nag-i-issue na po kami ng special permit para sa mga jeepney na may ibang rota na pwede nilang tahakin itong mga rota na maapektuhan ng strike. Meron na po kami paghahanda with the PNP to maintain peace and order in the event na may mambato, maglagay ng spike sa daan. Sa huli, umaasa si Guadis na tutugon ng grupong Piston sa imbitasyon na makipagdialogo sa kanyang tanggapan para mapag-usapan at mabigyang solusyon ang kanilang hinaing. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Samantala, inihihirit na 2 hanggang 5 pisong dagdag pasahe sa mga jeep, hindi pa napag-uusapan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board dahil na rin sa taas-babang presyo ng langis sa merkado. Ayon kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, kapag naging stable na ang presyo ng langis, posibleng magsagawa na sila ng pagdinig ukol rito sa Disyembre at ilabas ang resolusyon sa Enero 2024. Pero hindi pa man nagkakaroon ng pagdinig ang LTFRB, mariin na itong tinututulan ng ilang pasahero na posibleng magdulot raw ng pahirap sa kanilang sektor. Bagamat naiintindihan nila ang sitwasyon ng mga tsuper, wag naman daw sanang gawing halos mag-20 pesos na ang minimum fare. Masyado naman malaki yun. Bawas-bawasan naman kasi ang hirap na nga ng buhay natin ngayon eh. Tapos dadagdagan pa ng ganong kalaki. Paano naman, di ba? Dapat i-maintain na lang po nila sa 13. Tama na yun. Then we will set a hearing this December. Then we will come up with a resolution by January if ever an increase is warranted or not. Nagpaalala ang Department of Labor and Employment sa mga employer na obligado nilang bigyan ng 13th month pay ang kanilang mga kasambahay. Batay sa umiiral na kasambahay law, lahat ng mga kasambahay ay marapat lamang mabigyan ng 13th month pay at iba pang benepisyo. Nilinaw naman ng DOLE na kahit isang buwan pa lang sa trabaho ang mga ito, makatatanggap pa rin sila ng 13th month pay. Samantala, nagpaalala naman ng DOLE na ibigay na ito bago pa sumapit ang December 24. Base po dun sa presidential decree yon, ang lahat po ng mga employer ay minamandatuhang magbayad ng tinatawag po nating 13-month pay sa lahat ng rank and file employees. Personal na nagpunta ang 2 driver ng umano'y convoy ni Senator Bong Revilla sa tanggapan ng MMDA para magpaliwanag sa insidente at tanggapin ang violation sa iligal na pagdaan sa bus lane. Samantala, tiniyak naman ng ahensya ang patas na investigasyon sa sinuspinding opisyal na si Bong Nebrija. May balitang A to Z, si Ace Cruz. Humarap na kay MMDA Chairman Romando Artes ang 2 driver na nagpakilalang umano'y convoy ni Senador Bong Revilla matapos dumaan sa EDSA bus carousel itong Miyerkules. Ikinusa po ng may-ari ng mga sasakyan na nabanggit yung kanya pong mga drivers. Wala naman daw po siya noong time na yon doon sa sasakyan. At sinabi lang ng kanyang driver na ganoon. Kasunod nito, tinikita na rin ang 2 driver dahil sa iligal na pagdaan sa bus lane at pinagbabayad ng tig 5,000 pesos na multa. Makikipag-ugnayan naman ang ahensya kay Senador Revilla para sa susunod na hakbang laban sa 2 rider. I-report po natin yan kay Senator Revilla at bahala na po siyang gumawa ng necessary action insofar as doon sa gumamit or nag-name drop ng kanyang pangalan. Nilinaw naman ni Artes na ang ipinataw na preventive suspension kay EDSA Special Operations Head Bong Nebrija ay hindi dahil sa pagganap nito sa tungkulin ng paghigpit sa bus lane. Sa halip, Medyo lumagpas po siya sa kanyang tungkulin. Unang-una, hindi po dapat binabanggit yung mga pangalan ng mga nahuhuli. Sufficient na po yung ma-issuehan ng ticket na penalty na mataas na nga po as it is yung babayaran. bukod kasi sa posibleng paglabag sa Data Privacy Act, hindi rin daw verify ni Nebrija kung talaga bang naroon sa sasakyan ng senador. Nasabi niya po na nakasakay si Senator Revilla doon sa sasakyan when in truth and in fact, hindi naman po. Wala po si Senator Revilla doon sa sasakyan and hindi po, sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Senator Revilla doon sa sasakyan. At even si Colonel Bong, sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Dagdag issue rin kay Nebrija ang pagpayag nito na tuluyang makaalis ng bus lane ang convoy ng hindi tinitikitan. Wala pong ganoong policy ang MMDA. Kami po ay strictly ini-enforce kung ano po yung listahan na binibigay ng DOTR. Samantala, sinagot din ni Artes ang kritisismo na ipinahalang nito si Nebrija nang iharap kay Revilla sa Senado. Hindi po.
dahil ako naman po ay nag-imbestiga muna. In fact, hindi nga po ako humarap sa inyo kaagad dahil nag-usap po muna kami ni Colonel Nebriha, nagpa-investigate po ako kay GM. At noong nalaman ko po na may pagkakamali po ang aming ahensya, nag-volunteer po ako na mag-communicate sa office ni Senator Revilla na ako po ay pupunta. Ako po rin mismo ang naghingi ng press con para po mag-apologize sa kanya personally at sa publiko. Sa huli, tiniyak ni Artes na magiging patas ang gagawing investigasyon laban kay Nebriha at tuloy-tuloy din ang ginagawang pagsasaayos sa serbisyo ng EDSA Bus Carousel lalo't para ito sa mabilis na pagbiyahe ng commuter at hindi para sa ilan lang. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, simula Lunes, may bagong ipatutupad na paghihigpit ang MMDA sa mga government-marked vehicle na dumaraan sa bus lane. Ibig sabihin, bukod sa bus carousel, mga emergency vehicle at busway project vehicles, tanging convoy o sasakyan na lang ng Pangulo pababa ng Chief Justice ang papayagang makaraan dito. Hindi naman kasama sa papayagang makaraan sa bus lane ng mga sasakyan ng gabinete, senador, kongresista hanggang sa hepe ng AFP at PNP. More likely po, next week namin i-implement yung pagbabawal strictly doon sa mga clearly marked government vehicles dahil sa ngayon po, doon po sa listahan na ibinigay ng DOTR, hindi na po kasama yung clearly marked government vehicles. Sa ibang balita, patuloy ang manhunt operation ng Karanglan PNP laban sa dalawang lalaki na bumaril at pumatay sa mag-live-in partner habang sakay ng pampasaherong bus sa naturang bayan sa Nueva Ecija. Kita sa dashcam video ng bus ang malapitang pagbaril sa mga biktima. Ayon sa hepe ng pulis Karanglan, pawang mga negosyante ang dalawang biktima na sumakay ng bus mula Kawayan, Isabela papuntang La Paz, Tarlac. Lumabas din sa inisyal na investigasyon na may una ng kinasuhan ng biktima ilang buwan bago nangyari ang pamamaril. Walang dalang cellphone at pinili rin mag-bus ng dalawa kahit na may sarili silang sasakyan. Hindi rin tinangay ng mga suspect ang pera, alahas at iba pang kagamitan ng mga ito. Ayon sa konduktor ng bus, sumakay ang mga suspect sa bahagi ng Bayumpong, Nueva Vizcaya. Ano po is galing recently sa Canada and then businesswoman and then yung ano po is businessman po yung lalaki. Sa ngayon po under investigation pa rin po, meron na po tayong kumbaga yung may kinatahak na po yung ating pag-iimbestiga doon sa ano nung babae sa Kawayan kung saan sila nanggaling o saan meron yata po silang inayos ng mga problema doon either sa lupa at sa ano nung anak. Susunod, isang madamdaming tagpo sa pagbisita ng dating Senator Leila de Lima sa Iriga City, Camarines Sur. At bago ang pageant proper ng Miss U, pambato ng Pinas na si Michelle D, hindi nga nagpadaig sa prelims. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Walang katotohanan sa alegasyong may nilulutong impeachment complaint ang House of Representatives kontra kay Vice President Sara Duterte Carpio. Yan ang nilinaw ni Deputy Majority Leader and CIS Party List Representative Erwin Tulfo kasunod ng pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na pinag-uusapan na umano ng ilang kongresista ang pagpapatalsik sa ikalawang Pangulo. Samantala, itinatanggi rin ni Tulfo ang mga intriga na balak umanong habulin ng Kamara ang pamilya Duterte. Pero kasabay nito, tiniyak rin ni Tulfo na nananatiling united ang Kamara sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang nagpasa ng resolusyon ng Kamara ng pagkakaisa laban sa umano'y nagbabanta sa integridad ng kapulungan. Ito'y sa harap ng mga kritisismo ng ama ni VP Sara na si former President Rodrigo Duterte. Wala namang nakikitang impeachable offense na ginawa ang VP. Wala tayong nakikita na she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga. But for now, I can assure you po
na there's no such thing, yung planong impeachment versus the Vice President. Naniniwala si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na haharapin ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang isinampang kaso ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban rito. Ayon kay Roque, malabong mangyari ang ibinibintang kay Duterte ng mambabatas. Dagdag nito, masyado na itong matanda para patulan pa. Miyerkules naglabas ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office hinggil sa isinampang kasong grave threats ni Castro. And there's such a thing as a requirement that for it to be effectively curtailed, there has to be a clear and present danger. So mere utterances themselves should not be criminal. There has to be an ability to carry it out. And I do not know if a 78-year-old former president is in a position to carry that out. Perhaps when he was president, yes. But as a retired president and under the existing political conditions, I do not know if the fiscal can be convinced that there is in fact a clear and present danger emanating from the words uttered by the president. Sa wakas, matapos ang mahigit kalahating dekada, nagkita na rin ang dating Senator Leila de Lima at ang kanyang ina na si Mommy Norma. Sa ika-4 na araw mula nang makapagpiyansa at makalaya mula sa pagkakakulong, nabisita na ni de Lima ang 91 anyos na ina sa kanilang tahanan sa Irigas City, Camarines Sur. Bukod rito, may panandaliang reunion din si de Lima at ang dating Vice President Leni Robredo sa Naga, Camarines Sur. Hindi naman na idinetalya ng kampo ng dating mambabatas ang napag-usapan ng dalawa. Taong 2017 na makulong si de Lima dahil sa alegasyon ng illegal drug trade sa loob ng bilibid. Sa gitna ng tensyon sa dalawang bansa, kaugnay sa ilang usapin sa rehiyon, nagkita ng personal sa sidelines ng APEC sa San Francisco sina US President Joe Biden at Chinese President Xi Jinping. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. We look forward to the operationalization of the Maharlika Investment Fund, the country's first ever sovereign investment fund. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinasaayos pang State Investment Fund ng Pinas. Sa kanyang talumpati sa sidelines ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco, USA, sinabi ni Marcos na ang Maharlika ang popondo sa maraming infra projects sa bansa. We have identified about 80 potential infrastructure projects that are financeable through that fund, the Maharlika Investment Fund. These projects offer high rates of return and significant socio-economic impact. Samantala sa sidelines pa rin ng summit, naging constructive at produktibo para kay US President Joe Biden ang naging pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping. And I believe there are some of the most constructive and productive discussions we've had. I've been meeting with President Xi since both of us were vice president over 10 years ago. Our meetings have always been candid and straightforward. We haven't always agreed, but they've been straightforward. Muling pinagtibay ng dalawang lider ang China-US relations sa harap ng mga namuong tensyon dahil sa ilang usapin sa Indo-Pacific. First, I'm pleased to announce that after many years of being on hold, we are restarting cooperation between the United States and PRC. Sa panig naman ng Chinese leader, sinabing nakaposisyon ito sa pagpapabuti ng kooperasyon sa US, pero ipinunto na trabaho ng parehong bansa na maging pantay sa pagtimbang ng kilos, partikular na sa pagbuo ng tamang perspektibo, epektibong pamamahala sa pagkakaiba at sa pag-ako ng nararapat na responsibilidad bilang mga pangunahing ekonomiya. Sinabi rin ni Xi na hindi magsisimula ng armadong aksyon sa anumang bansa sa kabila ng mga insidente sa South China Sea, kabilang ang Chinese aggression sa US sa Indo-Pacific. Well, first of all, none of it did end up in a conflict, number one. Number two, you may recall I did a few little things like get the Quad together, allow Australia to have access to new submarines, moving in the direction of working with the Philippines. So our actions speak louder than our words. He fully understands. Nagkasundo rin silang ituloy ang military-to-military communications para pahupain ang namumuong tensyon. Sinabi naman ni China Foreign Ministry spokesperson Mao Ning na may tuturing itong milestone para sa US at China. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres.
Lalaban ka ba ng boxing kung ang mga makakaharap mo ay mga bihasa sa naturang larangan? Tila ganito ang pahiwatig ng pambansang kamao Manny Pacquiao nang i-share nito sa kanyang IG ang larawan kasama ang hindi lang isa kundi 3 superstar sa larangan ng boxing. Biro pa nga ni Pacman, may team na daw siya sakaling may humamon ng street fight. Kakasaka nga ba kung kasama niya ang dating heavyweight champion na si Mike Tyson, living legend Roberto Duran at ex-UFC champion Conor McGregor. Kuha ang larawan mula sa biyahe ni Pacquiao sa Saudi Arabia kung saan napanood niya ang super bout sa pagitan ng boxing champion na si Tyson Fury at dating UFC champ Francis Ngannou. Sa aming pagbabalik ang mga eksena sa Miss U Prelims. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Mula sa mga plus size hanggang sa mommy candidates, iba't ibang klase ng beauty sa buong universe nagpasiklaban sa Miss Universe Preliminary Competition. Habang pambato ng Pinas na si Michelle D, pasok bilang finalist para sa Voice for Change. Ang may init na eksena sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Mainit ang labanan sa rampahan ng 85 candidates sa preliminary competition ng Miss Universe 2023 na ginanap sa El Salvador ngayong araw. Bawat kandidata may kanya-kanyang pasiklab on stage. On fire at stand out sa red swimsuit ang 28-year-old na pambato ng Pilipinas na si Michelle D. Hinangaan naman ang confidence sa pagrampa ni Miss Nepal Jane Garrett na tinaguri ang first plus-size contestant. Advokasya niya ang body positivity at women's hormonal and mental health. Slay sa pag-represent din ang trans women queens ng Netherlands at Portugal. Habang para kay Miss Colombia, dream come true ang makasali sa Miss U kahit misis at may anak na ito. Philippines! Di pa nga talaga tapos ang laban dahil angat muli ang gandang Pinay sa evening gown competition. Suot ni D ang Emerald Swarovski gown na gawa ng designer na si Mark Baumgartner. Tribute raw ito ni Michelle para sa kanyang ina, ang 1979 Miss International winner Melanie Marquez. Philippines! Samantala, pasok sa 10 silver finalist ng Voice for Change si Michelle D kasama ang mga pambato ng Angola, Brazil, Chile at iba pa. Ang tanong ngayon, si Michelle D na kaya ang mag-uuwi ng ika-5 Miss Universe crown ng Pinas? Panoorin ang sagot sa live telecast ng Coronation Final sa darating na linggo, November 19, alas 9 ng umaga dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. At para naman sa ating balitang nakaka-good vibes, mahilig nga tayong mga Pinoy sa handaan. Yung tipong kailangan nakaayos lahat ng handa bago ito pagsaluhan. Pero bakit ang isang ito tila nauwi sa panghihinayang? Tayong dalawa, kapwa di na pwede pa magsama. Pwede pa yun, walang 5 seconds. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig, storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo ito ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z.
Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa American artist at kolektor na si Robert Brady. Ayon kay Brady, walang duda na ang sektor ng transportasyon ang pinakakritikal sa ekonomiya. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!